Hello kaboards, ito nandito na naman tayo at naghahanap na naman tayo ng medyo mas maganda mapapasyalan. Daming matawag doon, bubuyog. So nandito tayo ngayon sa may Calvary Skywalk. I don't have a hat, so this is my hat. Oh yeah. Calvary Skywalk, Kajuyaka. Yung kaboards, no, nandito tayo ngayon sa may Skywalk o Kajuyaka. Yatka. Tingnan natin. So ito isang George or isang bangin na nilagyan ng artificial na tinatawag nilang Skywalk. So itong lugar na ito is 37 kilometers ang layo mula sa town. Nagkamot pa ng ilong. Ditawag ditong Calvary Skywalk. So para siyang nakahang na tulay at makikita mo yung bangin sa ilalim. Doon sa baba makikita nyo yung Muskegon River. Yeah, Muskegon River. So ito yung itsura niya, no? Yan. So bangin siya. Tapos ito yung Skywalk. Yeah, napakaganda. So ito yung tinatawag ng Murchison River. Tapos ito yung River George. So bangin pala yung ibig sabihin ng George. So yan yung pupuntahan natin. So yung mga adventurous na katulad ko at mahilig sa mga extreme adventure, maganda sa inyo to. Mamaya lalapitan natin. Nandito na tayo sa entrance or sa papasok doon sa Skywalk. Enjoyin lang natin ang paligid. Tara, samahan nyo. Ito yung Murchison River sa baba. So yun nilalakaran nyo ngayon. Ayun siya sa nakahang. From here? Yeah, some idiot of bloody. For suicide? Really? Yeah. Well, damn. So At least you picked a good place. they do mock rescue, and what they done here, they clean up all the heads, all the sunglasses, everything like that. They haven't done it. There's heaps of heads and some whatever. Yeah, you'll see what I'm talking about. They have also here in Banbury. It's further south. Templeton or no further south. I can't remember. None were more scary than this. So nakakaba, medyo mataas po pala yung bangin. Tsaka pag nandoon ka sa dulo, nag-aan siya, nagbo-move, gumagalaw-galaw. So naki-isyoso na rin tayo. Meron kasi ditong tour guide. Sabi nila dati daw meron nag-i-skydive dito. Kaso tinigil na nila kasi nagkaroon ng aksidente. Nahirapan silang rescue kasi nga masyadong slope yung lugar. Tapos maraming bato. So yun, gumamit pa sila ng helicopter para ma-rescue lang yung nag-skydive dito. Bungee jumping siguro. Yan, yung mga nag-bungee jumping. So tinigil nila yon kasi napakadelikado.
ang clip na ito is nasa 100 meters from doon sa pinaka platform papunta doon sa pinakababa. So ganun siya kataas, no? Taon-taon marami mga visitor na pumupunta dito, iba't ibang lugar dito sa Australia. Syempre meron din mga galing sa iba't ibang bansa. Yung pag-design pala netong tulay na to ay may dalawang aspeto, no? Yung kung ang gagawin ba nila doon sa may or yung nilalakaran is glass, or ito nga ginamit nila ngayon is parang screen, no? Napagdesisyon na nila na hindi maganda yung paglagay ng glass kasi katagalan nagkakaroon ng scratches, so hindi na gumaganda yung paglagay ng glass. So ang nilagay na lang nila is parang screen. So noong 2013 doon naganap yung pag-design ng tulay. Tapos noong late 2015 so nagkaroon na ng pag-uusap ang government para ipatayo ito para maging tourist spot. Noong 2016 naman, exactly noong March, ginawa na yung disenyo para sa paggawa nitong skywalk, at sinimulan nito noong mid 2017 hanggang 2018. Yung skyboard na to may dalawang platform, no? So, yung isa doon sa una natin punantahan at saka yung pangalawa itong pupuntahan natin. So para may experience ng mga tourists yung ganda ng Murchison River George. So yung bangin. Hindi ka na mag-enjoy doon sa may platform or doon sa may George or sa bangin. Mag-enjoy ka rin doon sa paligid kasi ang ganda, marami mga halaman na namumulaklak. So doon pa lang mag-enjoy ka na. Kaso na lang pagdating mo doon sa may pinaka-clip, kakabahan ka. Dito na tayo sa pangalawang clip. So kanina doon tayo galing sa may kabila. So, ayan o, nakahang lang siya. Tapos pangalawa ito. Ito medyo mas maliit to. Kaya hindi masyadong magalaw. Hindi katulad kanina doon sa pinuntahan natin. Magalaw yung dulo pag nandun ka sa dulo. Magalaw siya. So ayan yung Murchison River. Galing siya dun sa mga bundok, napakalawak. And then ito yung clip. Ayan. Ayan, para sa mga adventurous na tao at gusto nyo ng mga nakakalula katulad nito, pasyalan nyo ang Kalbarri Skywalk. Ginawa itong skywalk na to para ipakita sa mga turista ang ganda ng landscape ng Murchison River. Yan, yung form kasi niya napaka-natural at saka napakalawak. No, maganda siyang tignan. Pwede ka dito magmuni-muni, tumingin ka muna sa mga bangin at mag-isip-isip kung anong gusto mong gawin. Yung paligid niya mismo maraming mga puno pero maliliit lang, hindi siya ganun kalalaki. Kaya kitang-kita mo yung formation ng mga lupa at saka yung mga bangin at saka ng bundok. So usually yung mga halaman dito ay mga namumulaklak ng dilaw, ng puti. Yan. At saka kung makikita nyo, medyo black yung kulay niya kasi ang Australia kasi is prone siya sa mga bushfires. Pero yung mga halaman dito, mas susunog sila, mas gumaganda yung formation ng kanilang mga sanga. Kadalasan nga maganda tong ginagawa ng mga pambonsai. May mga long information din silang binibigay katulad nito, Brimley. So isa siyang creature na 400 million years na buhay pero extinct na siya. So isa siyang arthropod. Yan. So ganyan siya kalaki. Isang dangkal. So 400 million years na siyang nabuhay sa lugar na to. Meron din na parang scorpion. Ang tawag sa kanya is arthropods. Yan, so nearly 2 million years. Kaso ngayon extinct na siya, so hindi na siya nakikita. Ito yung mga example ng mga na bushfire. So yung mga sanga niya nandiyan pa rin, hindi pa rin nila tinatanggal. Pero yung tabi niya may mga bagong sibol na mga puno.
Alam niyo ba kung bakit kulay pula yung mga bato dito? Kasi meron siyang iron. Yan yung component ng bato, kaya naman namumula yung mga kulay niya. Bakit meron siyang parang linya-linya doon sa mga bato? Kasi daang libong taon, ang lugar na ito ay isang dagat. So maraming tubig dito at yung hampas ng alon ng dagat, siya yung naglikha ng parang guwid-guwid doon sa may cliff or doon sa may mountain. So imagine niyo na lang nung unang panahon or mga ilang daang libong taon, no, ganito kataas yung tubig dito, no, galing sa dagat. At ngayon, dahil sa pagbaba ng tubig, lumabas na yung anyong lupa dito. Marami din sa mga bato na yan ang nakita ng mga fossil o yung mga iba't ibang klase ng mga hayop o mga isda na nadikit doon sa bato. At nagmarka ito sa daan libong taon, umukit na to sa mga bato at dumikit. I got wishing well. Throw the coin. And that's gonna be rich. So guys, no, tapos na tayo dito sa Kadyo Yatka. Dito naman tayo pupunta sa Nature's Window. Sana na-enjoy ninyo yung pamamasyal natin dito. At sa susunod maghahanap pa tayo ng medyo exciting na mga place. Maraming salamat.